6:43 ng umaga, Philippine Standard Time, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga kabayan. Umagang balita sa Kings Radio. Arestado ang isang alias Tarzan, 64 anyos, may asawa at brigade commander ng MILF National Guard na residente ng Barangay Tupig, Carmen, Cotabato, at nasa top 8 most wanted regional level ng PNP sa Barangay Pagangan, Alyusan, Cotabato. Sa inilabas na kopya ng spot report ng PNP Pro 12, si alias Commander Tarzan ay may mga warrant of arrest sa kasong murder na may criminal case number 19-059 at 12-202 na walang bail ban, at attempted murder na may criminal case number 08-099 na may piyansang 120,000. Mula pa sa mga magkahiwalay na tanggapan ng korte. Samantala, nakumpiskahan din ang naarestong commander ng isang caliber 45 na baril na Remington na may serial number 360103 na loaded na 6 na buhay ng mga bala. Ang implementasyon ng warrant of arrest laban sa target suspect ay sinagawa ng pinagsamang puwersa ng Alyusan Municipal Police Station, katuwang ang RIU-12 Tracker Team, ECO, RIU-12 Pete North Cotabato, PAO, CPPO, 2nd CMFF at 1203rd MC-RMFB 12, CIDG North Cotabato, 34th IB at 98th IB sa checkpoint ng bahagi ng Pagangan 1, Barangay Pagangan, Alyusan, Cotabato. Sa ngayon ay ang naristong suspect ay nakadetain na sa lock-up cell ng Alyusan Municipal Police Station. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang probinsya, naharang sa police checkpoint sa mas pinalakas anti-criminality campaign ng Datupiang Municipal Police Station ang isang lalaki sakay ng payong-payong na umano'y may dalang illegal na droga sa bahagi ng Barangay Buhayan, Datupiang, Maguindanao del Sur. Kinilala ni Datupiang MPS Chief Police Captain Razul Pandulo ang suspect na si Jack Makaalay, 35 anyos, residente ng Barangay Muntay sa nasabing bayan. Nasamsam sa pag-iingat ng suspect ang isang piraso ng jumbo-size plastic sachet ng suspected shabu at tinatayang may timbang na 50 gramo na nagkakahalaga ng 340,000 piso at non-drug evidence. Sa kulungan ang diretso ng suspect at posibleng kakaharapin nito ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ng RA 9165 na isasampal laban sa kanya. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 6:45 ng umaga, ang ating oras, Philippine Standard Time. Labas ulit yan ang pilang tanggapin ng mga report na ating mga kasamahan, mga kabayan, naka-standby. Umagang balita sa Kings Radio. May loose firearms, mga kababayan, balak wakasan ng 6th Infantry Division sa Barm Region. Detalye na report mula kay Edgar Cabanyog. Kings Radio. Report. Target ngayon ng Regional Joint Peace and Security Coordinating Committee at Regional Police Office sa Parang, Maguindanao del Norte ang pagkumpiska sa mga loose firearms sa kanilang area of coverage. Nanguna sa pulong si 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Major General Antonio Nafarite, PNP Barm Regional Director Police Brigadier General Prexy Tangawon at Philippine Coast Guard District Commander Commodore Marco Antonio Gives. Ang usapan ay sumentro sa peace and security status ng BARM. Iginiit ni Major General Nafarite na kinakailangan palakasin ang security coordination ng mga partner agencies upang masugpo ang loose firearms. Umaasa ang 6th ID Commander na maraming loose firearms ang makuligtas sa BARM bago ang May 2025 elections. Hiniling nito sa mga nagmamayari ng baril, subalit hindi lisensyado na respetuhin ang peace agreement sa pagitan ng GPH, MILF at MNLF. Yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balita sa Kings Radio. Samantala, mga kabayan, Mayor Apple Kwan ng Bayan ng Libungan inilahad ang mga isinagawang programa sa ilalim ng MCAC o MCAC. May report si Marcel Bayuna. Sel, report mo yan, Sel. Report. Pinamunuan ni Mayor Angel Rose Apple L. Kwan ang Municipal Convergence Action Committee o MCAC meeting na idinao sa Sangguniang Bayan Session Hall. Ang nasabing pagpupulong ay bahagi ng mga inisyatibo ng pamalaang lokal at ni Mayor Apple Kwan upang mapag-isa ang mga aksyon na iba't ibang sektor sa bayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tinalakay ng committee ang mga mahalagang isyo na kinakarap ng bayan at mga posibleng solusyon para sa mga ito. Sa pagpupulong, ipinahayag ni Mayor Kwan ang matagumpay na nakamit ng committee sa mga
nakarang buwan. Kabilang dito ang matagumpay na pagpatupad ng mga programang nagpapalakas sa lahat ng sektor. Dahil sa mahusay na koordinasyon at kolaborasyon ng iba't ibang ahensya, nakamit din ng komite ang mataas na antas ng tamang pagpapatupad ng programa. Isa sa mga pangunahing focus ng pagpupulong ay ang pagpaigting pa ng mga programang ito, kasama na ang pagpaplano ng mga bagong proyekto na magdadala ng karagdagang benepisyo sa libungan. Ang mga tagumpay na ito ay patunay na epektibong pamumuno at sama-sama pagkilos ng Municipal Convergence Action Committee. Layunin ng komite na patuloy na mahatid ng legalidad na serbisyong publiko sa pamamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Ang pamumuno ni Mayor Juan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa upang makamit ang mas progresibo at maunlad na bayan ng libungan. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Umagang Radio. Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, mga programa sa 3 bayan ng unang distrito ng lalawigan ng Cotabato. Kinakatawan ngayon ni Board Member Attorney Roland Hongco. Detailed report mga kabayan mula kay Edison Katulong. Kings Radio. Report. 3 bayan sa unang distrito ng lalawigan ng Cotabato ang ginawan ng iba't ibang aktibidad kasama si Board Member Attorney Roland Hongco bilang kinatawan ni Provincial Governor Emilio Lala J. Teleño Mendoza. Ang mga nabanggit na bayan ay kinabibilangan ng Libungan, Bikawayan at Mitsayan. Isinigawa dito ang Livestock Dispersal Program sa mga qualified beneficiaries, training on simple agro-livestock o SOLT na ginanap sa Barangay Anek, Bikawayan at ang huling araw ng orientation seminar may kinalaman sa violence against women at ibang karintulad ng mga batas kasama ang mga chief of police, police investigators, Women's Children's Protection Desk, mga punong barangay, Barangay VAU Desk, CSWDO at MSWDO na isinagawa dito sa bayan ng Mitsayap kahapon. Naging katuwang ni Board Member Hongco sa isinagawang aktibidad si dating Board Member Rose Cabayan na laging sumusuporta sa mga programa na isinusulong ng lalawigan ng Cotabato. At yan ang report. Ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Unsa ang pinakasakto nga conditioning sa manok pansabong isip pag